Kasi kami ngayon dito lang, syempre may tikoy kami. Pabalik kami back to studio muna. Hopya. May hopya pa tayo. Hopya! Thank you so much, Ate Sue at Lynn. At bukod naman sa Binondo, may makulay ding pagsalubong sa Chinese New Year sa Quirino Grandstand. Pa-concert po ito ng Filipino-Chinese community sa paikipagtulungan sa Department of Tourism. Kaya naman talagang bongga ang pagsalubong, tampok ang mga magagaling na performer na nagpakita ng kultura ng mga Chino. Kabilang sa mga itinanghal ang traditional na lotus dance ng China. Meron din nagpakitang gilas sa martial arts at lion na dragon dance na pandaboy malas at panakot sa mga masasamang espiritu. Sunod-sunod din ng pagsalubong sa Chinese New Year sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na syempre dito sa Asia. Cute. Pinakamagarbang pagdiriwang sa Beijing, kabisera of course ng China, kung saan puro fireworks saan ka man lumingon. At hindi lang yan sa syudad, sa bawat bahay, nagpasikat ng kanya-kanyang paputok ang mga Chinese. Sama-sama rin sila sa pagluluto at syempre, kainan. Maging sa Japan, I think that's in Japan already, that's right? Maging sa Japan, may sarili ring pagdiriwang ang mga Chinese sa Chinatown doon na matatagpuan sa Yokohama syudad malapit sa Tokyo. Patok na patok sa mga manonood ang line dance, kung saan tumatalon-talon pa sa mga poste ang leon. Galing! Dinalaya rin ang mga templo ng mga gustong magdasal at humihingi ng dagdag na swerte. Ganda. Samantala mga kulay na fireworks din ang pinakawalan sa Marina Bay sa Singapore kung saan marami ring may Chinese blood. Kabi-kabila mga pagtatanghal doon, gayon din ang mga makulay na pasyalan. Wow, cute naman yan. Pagkaduloy Kung ma-imagine ng China, polluted na rin. Tapos sobrang. Oo nga, tapos nadagdagan pa. Wild. Zero visibility siguro ngayon. Walang pasok kaya doon ngayon. Makakita. Eto naman po, sa ibang balita po, babala po ng pag-asa. Paghanda na raw natin ng mas matitinding pag-ulan kahit na po papalapit ang summer. We have already announced we expect a wet summer. And in the process, the later part of this year, we expect more typhoons as compared to 2010. And of course, they're going to be stronger. But I think the message that we would like to really impart here is that what we're having right now is a creeping disaster. Nakaalarma! Yan po ang babala ng pag-asa sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na buwan. Paliwanag nila dahil sa La Niña phenomenon at abnormal na panahon sa buong mundo, dumodoble o nagtriple na ang buhos ng ulan sa ilang lugar. At base nga raw sa kanilang datos, higit pa sa normal ang naitala nilang pag-ulan sa ating bansa nitong Enero. Tulad na lamang sa Surigao del Norte kung saan nakataas ang state of calamity dahil sa matinding pag-uulan dulot ng isang low pressure area. Habang ang Butuan City sa Agusan del Norte naman, noong Enero pa isinailalim sa state of calamity dahil sa pagbabaha. Maging ang Palawan, itinaas na rin ang babala dahil sa posibleng pagtama ng masamang panahon bukas hanggang Biyernes. Maging tayo po rito sa Metro Manila, hindi rin po ligtas dahil tinatayang mapapaga rin ang tag-ulan na mararanasan natin. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Isang lalaki na ilang beses na rin nakakatanggap ng death threat, pinagbabaril at napatay sa Pasig City. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante? Yes, kaya matapos nga umalingaw-ngaw ang 6 na putok ng baril ay nakitang nakabulagta at wala ng buhay ang 20 anyos na si Freddy Olmedilla. Dakong alas 10 kagabi nang tambangan siya sa harap ng bilyaran sa may Nagpayong, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. 2 suspect na nakasuot ng helmet at bonnet ang mabilis na tumakas sa kanya ng isang motorsiklong walang plaka. Rhea, nag-iwan pa ang mga ito ng mensahe na hindi raw dapat tularan ng biktima dahil isa itong akyat bahay at magnanakaw. Bago raw mangyari ang pamamaslang kay Olmedilla ay ilang beses na rin itong nakatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay. At yan ang Ronda Report mula sa lungsod ng Pasig. Balik sa Rhea. Alright, maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, pasintabi po sa mga nag-aagahan at medyo sensitibo ang susunod nating balita. 3 ang brutal na pinatay sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Kawit, Cavite. Kinilala sila na sina Edgar Cerida at ang kasintahang si Christy Saroma na magpapakasal na sana at isang Edgar Cerida. Natagpo ang nakagapos at tadtad ng saksak ang mga biktima na tinatayang 5 araw ng patay. Habang ang mga gamit sa bahay din at nang nagkalat.
anggulong pagnanakaw at usapin kaugnay sa negosyo ang mga tinitignang anggulo sa krimen. Samantala, nagpalitan ng patutsada sa isa't isa sina Justice Secretary Leila de Lima at Ombudsman Merceritas Gutierrez kaugnay pa rin ng plea bargain agreement sa plunder case ni dating AFP Comptroller General Carlos Garcia. We have an ombudsman who does not seem to realize na public funds are involved in that case. Then we have a problem. Bago ka dumaldal, Secretary de Lima, alamin mo muna kung ano mga pangyayari at hawak mo bang ebidensya? Pahayag ni de Lima, sagot sa paulit-ulit na pahayag ng ombudsman na mahinang ebidensya laban kay retired Major General Carlos Garcia. Ayon sa ombudsman, ito raw ang dahilan kung kaya't pumasok sila sa plea bargain agreement. Pero pakiramdam ng Department of Justice, lugi ang gobyerno sa kasunduan. Sa huli, muling humirit si Gutierrez sa pamagitan ng media na sinagot naman muli ni de Lima. Magtrabaho ka na lang dyan sa Department of Justice at huwag mo nang pakialaman ang aming ginagawa sa Office of the Ombudsman. Nagtatrabaho po ako. When I say those things, that's in accordance with my work also. And I don't want to dignify comments like that. It's so unprofessional. Ooh! Tawa na natin. Sabunutan. Grabe ito. At ito naman nakakaliw na balita mula sa Senado at tila nabighani si Senadora Miriam Defensor Santiago sa kagwapuan ni Senator Antonio Trillanes. No way. To be the most handsome of the senators standing in this house today. But may I humbly propose that he would look even better if he attempted to smile once in a while he is addressing his colleagues. Pinakagwapong senador, yan po ang hirit ng senadora matapos ang sponsorship speech ni Senator Trillanes sa kanyang isinusulong na panukala para palakasin ang career executive system. Pero ayon kay Senadora Santiago, sana raw nguminti naman si Trillanes at hindi parang laging animoy magmamarcha. Halata raw kasi na kinakabahan si Trillanes sa kanyang speech. First time first time. Oo, first time. Is he the youngest? Siya ito yung pinakabata? He's 30. Diba? Oh, siya yung pinakabata. Malamang, parang younger than Senator Escudero, no? Baka he's the youngest. Wow. So, dadalas ang kanyang pagngiti. Ang tipid-tipid niya yung bitin. Seryoso. Masyado kayong seryoso. Samantala sa Egypt, inabot na ng pagkagat ng dilim ang muling pagsiklab ng kaguluhan sa ikasyam na araw ng protesta para mapatalsik ang kanilang Pangulo na si Hosni Mubarak. Walang takot pa rin ang mga demonstrador na nagtitipon sa Tahrir Square para mapababa ang tinuturing nilang diktador na 3 dekada nang namumuno sa Egypt. Sa bubungan ng ilang gusali, kitang-kita ang mga nambabato ng mga petrol bomb. Ang iba naman bato ang inihahagis. Bago nito sinugod ang mga kontra Mubarak na mga taga-suporta ng Egyptian President na sakay pa ng mga camel at kabayo. Tinatayang nasa 400 ang sugatan at 1 ang patay sa pinakabagong banggaan ng magkabilang kampo. Kasi akala naman ng mga realista, bababa na eh. Kasi sinabi, hindi na lang siya tatakbo sa eleksyon sa September. Tatakbo Pero sa hindi term bababa. niya. Eh, ang gusto pa nila, bumaba ka talaga. At sino gusto na palit? Wala naman silang suggestion. Well, yung opposition leader, yung El Barade, yun yung parang next na gusto nilang humalili kay Mubarak. Oo. Kasi yung nag-appoint siya ng sarili niyang vice-presidente. Diba? Well, on the more fun side of Is it really fun? Are you sure? I think it is Okay, fun. okay. Sa Amerika, ilang cute na mga aso ang sasabak sa American football para sa pinakaabangan na sporting event doon, ang Super Bowl. Yan po ang binansagang Puppy Bowl, kung saan iba't ibang lahi ng aso ang maghahabulan